sa nakatakdang kaso po na isasampa ng Office of the Ombudsman po sa iyo. Ay, next time na lang po, mag-statement na lang. Thank you. Sir, in 2 weeks daw sabi ng Ombudsman. Let's go. Sir, tingin niyo pang gigipag po ito, sir? Let's go. Said that. Sir, pang gigipag po ba ito, sir? Sir, good afternoon po. Good afternoon. Hindi lang po sana kami na-react kasi sinabi po ng DOJ. Baka meron po kayong statement. What will be your next legal step, Senator? Bye, sir. Thank you. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na posibleng maihain na rin sa susunod na 2 linggo ang kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay sa issue ng flood control. Sinabi ni Rimulya na hinugna tinatapos na rin ang isasampang plunder laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng maanumalyang flood control scandal. Hindi madaling ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Sasampahan din si Senator Jinggoy Estrada ng kasong plunder at malversation sa Sandigan Bayan ayon sa Ombudsman ngayong Martes, Mayo 26. Ayon kay Rimulya, maaari na niyang pirmahan ang impormasyon ng reklamo kaugnay sa flood control scam ngayong Martes at posibleng maisumite ang kaso sa Huwebes, Mayo 28. Bukod sa plunder, kasama rin ang iba pang kaugnay na kaso. Nauna nang inirekomenda ng Department of Justice or DOJ ang pagsasampa ng plunder, graft at direct bribery charges laban kay Jinggoy Estrada at ilang opisyal kabilang si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Ipinaliwanag ni Rimulya na bahagyang naantala ang paghahain ng kaso dahil kailangang ayusin at linawin ang resolusyon upang mas maging matibay ang ihahaing impormasyon. Well, ang pinakamalapit na hinug na at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder and other related offenses. Related pa rin po sa Flood control, yes. Based on the DOJ record. Microphone. Opo, related pa rin po sa flood control. Yes, we were, kaya na medyo natagalan ng konti. Nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. May co-accuse po dito si Senator Jinggoy, Ombudsman? Meron, pero ang iba sa kanila kasi mga state witness na eh. Mga nakuha na natin na bigyan ng proteksyon ng batas sapagkat kailangan yung kanilang testimonya para magkatuloy-tuloy ang mga kasong ito. But sa clarification lang po, yung sa case information, we're just waiting for, or the Ombudsman will, we're just gonna send you the case information. Yes. Nire-refine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag pinag namin yung kaso, yung ebidensya, hawak na namin lahat. Wala kaming kakapain na. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng Ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot ng 15 taon kasi nga nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya inuuna namin yung ebidensyang ilalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang, hingin namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year.
At least for these cases na mahalaga sa taong bayan. This is the price that I have to pay for standing on my own principles and what I believe in. So be it. Ano po ang advice ng abogado niyo ngayon, sir? Well, I have to consult my lawyers about it. Sunod kayo sa minority na kasuhan. Majority. Sa majority na kinakasuhan. Anong basa niyo po? Kayo rin yung bahala manghula. Politika pa sa tingin niyo, sir? Your guess is as good as mine. Anong plano nyo, Sen? Anong plano, Sen? Trabaho pa rin. Pero tingin nyo, ano to, panggigipin? May base ng No comment. No comment. Sabi na LB Ramo, wala akong assertion. Katulad ng sinasabi nila. First Blue Ribbon Hearing Committee or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LB Ramo, wala silang record na ako ay may insertion ng ganong halaga. Bukod kay Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada, may 2 pang senador ang masasampahan ng kaso. Kabilang din sa mga makakasuhan ay sina Senator Francis G. Escudero at Senator Rodante Marcoleta. Segue ko na sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang iniisa-isa yung mga majority senators. Now you have Jinggoy and then si Senator Joel and then some others. Yesterday he said... I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo alam niyo yan, yung mga footages niyan, mapanood niyo lahat yan sa Net25 at sa iba't iba pang mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Di ba? Inangkin niya, ginastos niya at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya. With regard to the other senators. Plunder din yan. O to, mga kabunyog, matindi itong balitang ito. Matindi itong balitang ito. Nag-press con o nag-press briefing si Ombudsman Buying Rimulya at inanunsyo niya. Inanunsyo niya ito na ngayong araw ay pinirmahan niya na. Ngayong araw. Pinirmahan niya na ngayong araw ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada. At ito'y ipafile na sa Huwebes, May 28. Yun. At si Joel Villanueva, ang kaso niya ay pinoformalize na at within 2 weeks, tapos na rin ang kay Villanueva. Si Marcoleta, na rin, at saka si Chis Escudero, pati si Padilla, pinag-aaralan na rin ng DOJ, yung liability niya tungkol sa pagpatakas kay Bato de la Rosa. Grabe, sunod-sunod talaga ang mga kabunyog, Sunod-sunod dito. Kaya itong susunod na mga araw, linggo, magiging napakainit ng politika natin. Talagang, ito na yung hinihintay natin. Matagal na natin itong sinasabi. Kailan kaya yung sinasabing pagsampa ng mga demanda o ng mga kaso ni Ombudsman Buying Rimulya? O ito na yun. Ito na yung pinakahihintay natin, mga kabunyog, mga kababayan. O talagang tinuluyan na. Pinirmahan na ngayong araw. Pinirmahan na ni Ombudsman Buying yung kaso para kay Jinggoy. Pag-usapan na natin tong topic natin ngayong gabi. Unahin natin itong si Jinggoy. Mga kabunyog. Si Jinggoy ay sa Huwebes na. Actually ngayong araw, pinirmahan na mga kabunyog. Pinirmahan na ni Ombudsman Buying Rimulya ang criminal case. Criminal case na ito hindi na lang simpleng criminal complaint. Ngayong araw, pinirmahan na ni Ombudsman Buying, plunder. Plunder ang kaso ni Jinggoy, mga kabunyog, non-bailable yan. Pag na-file yan sa Thursday, May 28,
Baka i-raffle ka agad sa mismong araw na yan. Parang katulad yan kay Bong Revilla. Di ba yung kay Bong Revilla, pagka-file nung kaso sa Sandigan Bayan, kaagad-agad ni-raffle ng Sandigan Bayan. At pagka-raffle nito, nung malaman kaagad kung kaninong division napunta ang kaso, kaagad-agad naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Kaya malamang nito magkakaroon ng arestuhan sa Huwebes mismo o Biyernes. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung actually, permado na ngayong araw. Sinabi mismo ni Ombudsman Boying, pinirmahan niya na ngayong araw yung kaso laban kay Jinggoy. At ipa-file sa Thursday, May 28. Anong ibig sabihin yan? Pag final na yan sa Sandigan Bayan, ira-raffle yan. Then, hindi natin alam kung kaninong division mapupunta. Halimbawa, first division, second division, ganon. Ang bawat division kasi ng Sandigan Bayan, mga 3 justices yan. Halimbawa, si yung kay Bong Revilla, dinidinig na yun ngayon, ongoing na ang trial, pero tapos pa lang yata yung bail hearing, 3 justices ang naghi-hearing nun. Kasi bawat division, mga 3 justices yan. Ngayon, itong kay Jinggoy, pa-file sa Thursday, hindi natin alam kung kaninong division ito mapupunta. Anong division? Pag napunta ito sa isang division, kaagad-agad maglalabas siya ng warrant of arrest. Ganyan ang nangyari kay Bong Revilla. So, mga kabunyog, si Jinggoy Estrada, tinanong kanina, ang tanong kay Jinggoy kung anong masasabi, ang reaksyon niya, sabi ni Jinggoy, kung ganun daw ang mangyayari, so be it. Kung yan daw ang kabayaran sa kanya kung yan daw ang kabayaran dahil sa prinsipyo niya, paninindigan niya sa prinsipyo, so be it daw. Handa daw siya. Pinipilit lang yun ni Jinggoy maging relax, pero siyempre taranta yun. Kaya lang siyempre, anong magagawa niya? Kaya lang, ang nakakatawa doon, yung sabi niyang, kung yun daw ang kabayaran ng paninindigan niya sa prinsipyo, so be it. Anong prinsipyo? Hindi natin maintindihan. Anong sinasabi ni Jinggoy na paninindigan sa prinsipyo? Anong sinasabi niyang ano ito? Anong sinasabi niyang kung yan daw ang kabayaran sa paninindigan niya sa prinsipyo? Sabi ni Jinggoy yan kanina, ini-interview ng media. Anong prinsipyo yung pinapanindigan niya? Kinasuhan siya ng plunder hindi dahil sa prinsipyo niya. Anong prinsipyo yung pinagsasabi niya? Nagpapatawa naman siya. Ay ano yun? Pwede pang mag-apply yung prinsipyo kay Laila de Lima. Kay Laila de Lima. Kasi gawa-gawa lang talaga yung mga ebidensya kay Laila. Trumped up charges yun. Kasi palaban si Laila kay Duterte noon, yun. Ginantihan ni Duterte. Ginawa ng gawa-gawang kaso at ang mga ebidensya sa kanya at mga testigo ay mga nilakad lang nila Vitaliano Aguirre, yun yung kay Laila. Yun, pwedeng sabihin yun. Pwedeng si Laila, sabihin niya, kung dahil sa aking prinsipyo ay kakasuhan ako, so be it. Pero kung si Jinggoy Estrada, ang layo naman ng prinsipyo. Ang layo naman ng anong sinasabi niyang prinsipyo? Sabi kasi ni Jinggoy, kung yun daw ang kabayaran, kung ang pagkakakulong niya raw ay ang kabayaran ng kanyang paninindigan sa prinsipyo, so be it. Nagkaano lang ako, anong prinsipyo ba ang tinutukoy niya? Nakasuhan siya ng plunder dahil sa anomalya sa flood control. Yun. Walang mga prinsipyo dyan na pinag-uusap. Anong prinsipyo yan? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Yan ang malinaw dyan. May mga testigo, si dating DPWH Yusek Bernardo, yun ang testigo laban sa kanya, at saka sila Bryce Hernandez, at saka sila Alcantara, mga dating DPWH officials, yun ang mga testigo laban sa kanya kay Jinggoy.
paano niya sasabihin na gawa-gawa lang ang kaso sa kanya? Hindi gawa-gawa yun. May mga testigo. At matibay ang mga testigo at ebidensya sa kanya. Yun ang malinaw siya. Kaya kung sinasabi niyang kinasuhan siya dahil sa kanyang prinsipyo, at sabi niya, kung dahil sa kanyang prinsipyo ay makukulong siya, makakasuhan at makukulong siya, so be it. Wala, yan. Ang haba na nga ng prosesong binigay sa kanila. Hindi yan minadali. Binigyan sila ng due process. Ang tagal-tagal na ng kaso na yan kay Jinggoy. Ang tagal-tagal na yan. Binigyan siya ng due process dyan. Pinasagot siya niyan. Kaya lang, sa kabila ng binigay sa kanyang pagkakataon na i-clear ang sarili niya, wala. Nakita pa rin ng ombudsman na may prima facie evidence at may reasonable certainty of conviction. Kaya ipa-file na ng ombudsman sa Sandigan Bayan sa Huwebes. So yan mga kabunyog, abangan natin yan. Abangan natin yan. At abangan din natin na posibleng Biyernes, magkaroon na ng mga warrant of arrest at pag-aresto kay Jinggoy Estrada. Yun. Medyo mainit itong linggong ito. Abangan nyo. Ito. Si Joel Villanueva. Ito naman. Si Joel Villanueva, mga kabunyog, na rin? Kakasuhan na rin. Si Joel Villanueva, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, kakasuhan na rin si Joel Villanueva, inaayos na, pina-finalize na, kumbaga finishing touches na lang. May mga ilan na lang na inaayos, pero sigurado ng kakasuhan rin si Joel Villanueva. Yan. Within 2 weeks daw, pwedeng tapos na. Yun, mga kabunyog, matindi to, matindi. Sunod-sunod ito. Sa Huwebes, si Jinggoy Estrada. Tapos within itong next 2 weeks, si naman ang kakasuhan? Si Joel Villanueva. Ang kaso rin kay Joel Villanueva, plunder din yan Plunder din yan, mga kabunyog. Kaya lahat yan unbailable. Lahat unbailable ito. Yan Kaya mabibigat ang mga kasong ito. Mabibigat. Kaya yung sasabihin na naman nila niyan, ng kampo ng mayorya, yung grupo yan nila Cayetano, panggigipit. Hindi panggigipit yan. Talaga lang may mga ebidensya. Talaga lang may mga testigo laban sa kanila. Kung wala namang testigo laban sa kanila, kung wala namang ebidensya laban sa kanila, paano naman isasampa yan ng ombudsman? Anong mga ebidensya? Pero dito kasi matibay ang ebidensya. Matibay din ang mga testigo. Laban kay Villanueva. Kaya kahit anong sabi ni Villanueva na hindi niya daw alam yan, wala daw siyang kinalaman talaga dyan, di ganun yung depensa niya. Harapin niya na muna yan. Harapin niya na muna yan, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Abangan natin. Kasi pag kinasuhan na rin itong si Joel Villanueva, ira-raffle din yan. Pag na-raffle na din yan ng Sandigan Bayan, maglalabas na rin ang arrest warrant para kay Villanueva. Mukhang magsasama-sama na sila. Si Bong Revilla nakakulong na. Susunod na, mauuna na ngayong linggo si Jinggoy Estrada. Tapos sa susunod naman na linggo, within 2 weeks, si Joel Villanueva. Ayun. Mabigat, mga kabunyog. Mabigat itong mga pangyayaring ito sa kanila. Actually, napakatagal din ng prosesong ito. Kaya wala silang masasabi dyan. Sasabihin nila, hindi sila binigyan ng due process. Ang haba niyan. Ay di ba naalala nyo noon pang December? Ang sabi noon ni Ombudsman Boying Rimulya, mamamas ko sila na sa loob ng kulungan. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Kasi marami ring mga prosesong pinagdaanan pa. O anong buwan na ngayon? Anong buwan na ngayon? Mayo. Ngayong Mayo, ngayon pa lang sila makakasuhan. Kaya wala na silang masasabi dyan. Yung sasabihin nila Jinggoy Estrada, nila Joel Villanueva na hindi sila binigyan ng due process, wala silang masabing ganyan.
Kasi ang binigay sa kanilang due process ay sobra-sobra. Ha? Napakatagal na ng prosesong pinagdaanan yan. Dumaan yan sa DOJ, tapos ngayon sa ombudsman, kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong si Joel Villanueva, ayan. Ngayon, mapapansin nyo, nagmamaniobra sila ngayon sa Senado. Ngayon, pinipilit nila ngayon sa Senado na dahil makukulong na nga ang karamihan sa mga members ng mayorya, gusto nila makabuto pa rin sila kahit nakakulong. Ay nung panahong nakakulong si Trillanes, nung panahong nakakulong si Leila de Lima, hindi rin naman pinabuto yan. Tapos ngayon, nakakabuto sila kahit nakakulong? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, talagang pinipilit ngayon ng grupo nila Cayetano. Garapalan. Ay nag-walk out yata yung minorya eh. Nag-walk out na yung minorya kasi talagang garapalan na ang ginagawa ng grupo nila Cayetano. Itong sila Villanueva kasi, gusto nila makabuto sila kahit nakakulong. Yan mga kabunyog. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na sulit daw silang 13. Wala daw silang unsihan. O sige, ang ngayon natin makikita yung pagkasulido ng 30 na yan. Ngayon na sunod-sunod silang makakasuhan, diyan natin makikita, sulit ba sila? Sulit ba sila? Ay baka naman pag nakasuhan na ngayong linggo si Jinggoy Estrada. Tapos next week naman, within the next 2 weeks, si Joel Villanueva, baka naman yung sinasabi na yan na sulid ni Cayetano. Wala yan. Talagang ito. Apektado sila nito, itong mga nasa mayorya. Hindi nila dapat, yan. Gagamitin na naman nilang issue dyan. Ginigipit ang mayorya. Hindi. Sila kasi ang mga may ebidensya eh. Sila ang may mga ebidensya at mga testigo laban sa kanila. Kaya sila yung nakasuhan. Ito? Si Lacson, paano mo naman kakasuhan? Ayaw nga ni Lacson ng pork barrel eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Kaya yan po yung yan yung ngayon. So si Joel Villanueva at saka si Jinggoy ang mauuna sa mga senador. Mauuna si Jinggoy, May 28. Joel Villanueva naman ay within 2 weeks. Alin na kaso yan? Yan yung mga flood control projects sa Bulacan. Mga flood control projects yan sa Bulacan, mga kabunyog. Yan yung di ba, sinabi mismo ni dating DPWH District Engineer Alcantara. Si Alcantara, tao ni Villanueva yun. Tao yun, taga dun yan sa Bukawi. Maraming videos, maraming pictures, magkasama sila ni Alcantara. Kaya lang, nung na-expose kasi yung mga anomalya na yan, mga flood control ghost projects na yan sa Bulacan, sa first District Engineering Office sa ilalim ni Alcantara, napilitan ngayon si Alcantara. Ang unang nagsabi niyan si Bryce Hernandez na mayroon ngang mga proyekto si Villanueva. Kinalaunan, mismo nang si dating DPWH District Engineer Alcantara ang nagsabi, totoo nga na mayroon sa kanyang mga proyektong ipinasok itong si Villanueva. Yan mga kabunyog? Kaya hindi na yan naitanggi. Hindi na yan naitanggi. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, na ito? Maraming matibay dyan yung ebidensya kay Villanueva. Kasi may mga text messages si Villanueva eh. May mga text messages, mga messages sa Viber ba yun? May mga messages si Villanueva kay Alcantara. Ang messages niya kay Alcantara, kasi sabi sa sekretary ninyo sa DPWH, hindi ako ordinaryong senador. Majority floor leader ako. Sabihin mo sa sekretary ninyo, bigyan ako ng 2 billion ba yun? 2 billion? Ngayon, ang binigay sa kanya, parang 600 million. Ngayon, sabi ni Joel Villanueva,
Nasaan sagaa dyan yung 600 million ko? Wala yan. Nung bandang uli, in-expose ni Senador Ping Lacson, wala sagaa, nandun sa unprogram funds, pinunduhan yung mga proyekto mo, yun. Na-expose na ngayon si Joel Villanueva. Nandun pala sa unprogrammed appropriations. Yan. Kaya matibay yung mga ebidensya kay Joel Villanueva kasi may mga text messages, may mga calls, o ano yun? Mga saka yung sinasabi ni Joel Villanueva hindi niya kilala si Alcantara, anong hindi kilala? Hanggaroon sa Bukawi. Tapos ang daming mga pictures, videos, magkasama sila. Di ba? O, yan mga kabunyog, mga kawawan. Kaya ano na ito? Kumbaga, matibay yan. Matibay ang ebidensya kay Villanueva. O, yan na. Wala na siyang ano dyan, magagawa. Maghihintay na lang siya dyan, kailan siya aarestuin. Sunod-sunod, ano? O, ito naman kay Marcoleta. O, mga kabunyog. Itong kay Marcoleta, ito, sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, ang latest dito kay Marcoleta, linabas na mga kabunyog. Linabas na ng Sandigan Bayan ang desisyon nito na isailalim sa precautionary hold departure order si Marcoleta. Kahapon kasi nang nag-discuss ako, nag-apply pa lang ang ombudsman ng precautionary hold departure order. Kumbaga, nag-request ang ombudsman na ilagay sa precautionary hold departure order si Marcoleta at si Mike Defensor at dalawang iba pa. Ang latest po ngayong araw, naglabas na ng desisyon ang Sandigan Bayan. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ng ombudsman na ilagay sa precautionary hold departure order si Marcoleta. Kaya hindi na siya pwedeng magbiyahe palabas ng bansa, pati si Mike Defensor. Ngayon lang po yan na araw, kalalabas lang ng balita, granted ng Sandigan Bayan ang request o hiling ng ombudsman na ilagay sa precautionary hold departure order si Marcoleta. Yan, mga kabunyog. Kaya talagang tuloy-tuloy na ito, ano? Tuloy-tuloy na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Si Marcoleta ay linagay na sa precautionary hold departure order. Kaya hindi na siya makakalabas ng bansa. Ganon din si Mike Defensor. Bakit hindi sila pwedeng lumabas ng bansa? Kasi nga, plunder ang kaso nila at indirect bribery, baka pag nakapunta sila sa labas ng bansa, hindi na bumalik. Parang tulad kay Harry Roque at tulad kay Saldico. Kaya, humiling na ang ombudsman, i-hold na si Marcoleta. Hindi lang po yan ilbo. Pag sinabi mo kasing ilbo, Immigration Lookout Bulletin Order, pwede pa rin makalabas. Lookout Bulletin lang yun. Ito hindi. Hindi po ito ilbo. Kasi ang naglalabas ng ilbo, Department of Justice. Ito, korte na ang naglabas kay Marcoleta, Sandigan Bayan. Ang pwede lang kasing maglabas ng hold departure order, kahit precautionary, ay ang korte. Sa pagkakataong ito, Sandigan Bayan ang naglabas ng precautionary hold departure order kay Marcoleta. Kaya ang ibig sabihin niyan, mga kabunyog, seryoso yung kaso. Kasi hindi naman maglalabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan kung mahina ang ebidensya. Diba? Kaya ano ito, mga kabunyog? At sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ang problema kay Marcoleta, ang mga ebidensya sa kanya, galing mismo sa kanya. Totoo naman yun. Ang mga ebidensya kay Marcoleta ay galing mismo sa kanya. Siya mismo ang pinanggagalingan ng ebidensya laban sa kanya. Bakit? Sino ba ang nagsabi na tumanggap siya ng gift o donation? Galing sa tatlong tao. Si Mike Defensor, yung isang ang apelyido ay Espirito, at yung ang isang apelyido ay Viray. Tatlo katao yan. Nagbigay sa kanya total 75 million. Bakit ka tumanggap ng gift samantalang congressman ka ng panahon na yan? Natanggap niya yung mga gifts na yan January 6, 8 at 9, 2025. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya galing mismo sa kanya ang mga ebidensya laban sa kanya. Kita nyo? Matindi. Kaya sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, bakit niya kami sisisihin diyan?
Gawa-gawa ba namin ang kaso at ang ebidensya sa kanya? Siya naman ang nag-provide ng ebidensya laban sa sarili niya eh. Ang tinutukoy kay Marcoleta. Ha? Kaya bakit mo sasabihin na politically motivated? Iba ang nag-produce ng ebidensya, sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Gawa-gawa ba namin ang ebidensya laban sa kanya? Siya ang nag-submit sa COMELEC. Sinubmit niya sa COMELEC na mayroon siyang natanggap na gifts or donations. Noong January 6, 8 at 9. Ang total ng natanggap niya, 75 million. O ngayon, ang depensa ni Mike Defensor, sabi ni Mike Defensor, wala namang kapalit yun eh. Kahit pa walang kapalit, kaya nga indirect bribery eh. Kasi pag mayroong kapalit, halimbawa, binigyan ng pera si Marcoleta, may kapalit, bibigyan din ng kontrata sila Mike Defensor. Direct bribery yon. Pag walang kapalit, indirect bribery. At dahil more than 50 million pesos yan, pasok sa plunder. Kaya ito na mga kabunyog. Ito na ang nangyari kay Marcoleta. O ngayon, sabi ni Marcoleta, ano daw siya? Handa daw siyang harapin yan. Okay, pero madali kasing patunayan ang kaso ni Marcoleta kasi may ebidensya at testigo. May ebidensya. At ang ebidensya ay galing mismo sa kanya. Admissions. Kung baga inadmit niya, inamin niya. Galing mismo yun sa kanya eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ang una kasi niyan, di ba? Nagsimula ang lahat ng yan kay Marcoleta. Nag-submit siya ng SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures. Matapos yung eleksyon ng senador, panalo siya. May 2025, nag-submit siya. Ang problema doon, ang nakadeclare niyang expenses niya, gastos, 142 million. 142 million. Tapos, ang donation, 0. Paano ka nakagastos ng 152 million, wala namang nag-donate sa'yo? Ibig sabihin, sarili mong pera. Nung nag-submit siya ng SALN niya, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, 42 million ang nakadeclare niya o 52 million o kulang. Paano ka nakagastos ng 142 million samantalang 52 million lang ang net worth mo? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So yun ang problema niya. Ngayon, sabi ni Marcoleta sa programa niya doon sa Saganang Mamamayan, hindi, ang totoo niyan, may natanggap naman akong donations. Yun ang ginastos ko. Kaya lang anya, yung mga donations na yun, ayaw naman pasabi nung mga nagbigay. Bawal din yun. Another na naman problema. Mali na naman yung sagot ni Marcoleta. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na may nag-donate sa'yo pero hindi mo dineclare kasi ayaw i-declare. Hindi naman pwede yun. Required na i-declare mo ang mga donors mo eh. O ngayon, di mali na naman. Inayos na naman ni Marcoleta. Ito na naman ang sagot niya. Hindi, may natanggap ako. Sabi niya, yung isa doon kay Mike Defensor. Yung isa naman kay Espiritu, ang isa naman kay Viray. Ang total noon 75 million. Natanggap niya daw yon January 6, 8 at 9. Nung panahon daw na yan, hindi pa siya kandidato. Kasi nakalagay sa Piñera Doctrine, kandidato ka lang, considered kang candidate kapag nagsimula na ang kampanya. Ay natanggap niya daw January 6, 8 at 9. Ang campaign period, February. So hindi pa siya kandidato. Dahil hindi pa siya kandidato, hindi naman niya kailangang i-declare yun. Okay, lusot na naman siya sa COMELEC. Pinalusot siya ng COMELEC, dismiss. Kaya lang pagdating sa ombudsman, hindi. Bakit ka tumanggap ng pera? Ay, congressman ka ng panahon na yan, bawal yan. Diyan siya ngayon na, diyan siya ngayon nadali. Di ba? Mga kabunyog, kaya nga maraming nagre-react. Abogado ba siya? Bakit niya ginawa yun? Yun. Yun mga kabunyog. Kaya mabigat itong ni Marcoleta. Admission siya mismo ang pinanggagalingan ng ebidensya laban sa kanya. Di sa totoo lang. Kaya yung ngayon, yung Sandigan Bayan, naglabas na ng precautionary hold departure order sa kanya. Kasi nga, matibay rin yung ebidensya laban sa kanya eh. Hindi naman maglalabas ang Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order. Hindi naman aaprubahan yan kung mahina ang ebidensya. Kung mahina ang ebidensya. Matibay ang ebidensya kasi galing mismo sa kanya eh.
Ha? Okay, o ito naman si Padilla. Ito naman mga kabunyog si Padilla. Isa pa to. Problema rin to. Bakit? Alam nyo kung ano naman ang problema kay Padilla? Balita ngayong araw. Ha? Balita ngayong araw ng DOJ. Ito, nabasa ko. Sabi dito, mga kabunyog, sabi ng DOJ, itong kay Padilla, itong kay Padilla, ang sabi ng DOJ, pinag-aaralan na nila, DOJ to review Padilla's possible role in De La Rosa Senate exit. O yun. Ngayon lang po yan, 26 May 2026. DOJ to review Padilla's possible role in De La Rosa Senate exit. Yun, mabigat, mga kabunyog. Iimbestigahan ng Department of Justice ano ang naging papel ni Robin Hood Padilla sa pagpatakas kay Bato de la Rosa. Kapag ang naging findings ng Justice Committee ng Department of Justice ay talagang pinatakas niya o naging kasabwat si Padilla, baka maglabas ang ICC ng warrant of arrest kay Padilla. Kasi offenses in the administration of justice. Yan, mga kabunyog. Kung sa atin, obstruction of justice. Mayroon din ganyan sa ICC. Offenses in the administration of justice. Yeah. Actually, nakarating na nga sa ICC. Pinaabot na nila, sabi ni Attorney Chrissy Conte, nakarating na sa ICC na mayroong senador ng Pilipinas na tumulong para mapatakas si Bato de la Rosa na subject ng warrant of arrest ng ICC. Pagka ganyan, pwede kang makasuhan, ng ICC. At mababalidate yan kapag naglabas ng findings ang DOJ sa investigasyon nito. Yan ang importante dyan. Kaya pag naglabas ng desisyon, mga kabunyog, pag naglabas ng desisyon ang DOJ tungkol sa partisipasyon ni Padilla kung paano napatakas si Bato de la Rosa, ang findings na yan ng DOJ ay magagamit ng ICC. Magagamit yan. Kaya, bantayan na ngayon yan ni Padilla. Kaya yung mga palusot ni Padilla na, nakisabay lang naman daw sa kanya si Bato. Paalis na daw siya, uuwi na siya, kasi 3 araw na daw siyang hindi nakakauwi. Nung pauwi na daw siya, sabi daw ni Bato, pwede ba pring sumakay? Pwede bang sumabay sa'yo? O sabi niya, sino ba naman ako na hindi daw pumayag na sumakay si Bato? Sino namang maniniwala na ganun ang nangyari dyan? Mas malaki ang mga ebidensya, mas matibay ang ebidensya na planado nila yung pagtakas ni Bato. Ginamit, tumulong si Padilla para magawa yun. Sasakyan niya ang ginamit. Kaya ano itong mga kabunyog, mga kababayan? Itong investigasyon ng DOJ tungkol sa posibleng partisipasyon ni Padilla ay magagamit yan ng ICC. Kapag nakita ng ICC na talagang naging kasabwat si Padilla, posibleng maglabas ang ICC ng warrant of arrest din kay Padilla. Parang kung sa atin, obstruction of justice. Ayan, mabigat, mga kabunyog. Kaya mauubos yata itong mga senador ng mayorya Lahat ng mga senador ng mayorya may mga pananagutan. Si Bato de la Rosa sa ICC. Si Bongo sa ICC. Si Padilla, malamang ICC pa rin. Si Jinggoy at saka si Joel Villanueva sa plunder dahil sa kaso nila sa flood control. Si Marcoleta naman, election offense, plunder din. Yun, grabe. Tambak, tambak ang kanilang mga kaso, mga kabunyog, mga kababayan. At si Padilla, mayroon pang lumalabas na pinapirma daw yung mga staff. Pinapirma daw NDA, non-disclosure agreement. Ibig sabihin, nangangako ang mga staff niya na hindi sasabihin, hindi ipapaalam yung mga nangyari sa opisina ni Robin Padilla.
Kasi nung panahon na tatakas si Bato o tumakas si Bato, napaka-aktibo ng opisina ni Robin Hood Padilla. Kaya parang ang nakakaalam lang ng pagtakas ni Bato de la Rosa, parang sila Padilla, Plasca at saka si Cayetano parang yun ang lumalabas At itong mga staff di umano ni Padilla ay pinapirma ng non-disclosure agreement. Matindi. Bagamat pinabulaanan na yan ng Chief of Staff ni Padilla, ni Attorney Jurado. Pero maraming nagsasabi hindi, pinapirma talaga yung mga staff ni Padilla, non-disclosure agreement. O yan. Kaya ano to? At saka pag nakita mo dun sa video, yung CCTV, obvious naman na talagang tumatakas si Bato at pinapatakas ni Padilla. Yun ang makikita mo sa CCTV. Kaya lang, ang sabi ni Padilla, sadya daw na binilisan yung CCTV. Ipaliwanag nyo na lang yan sa investigasyon ng DOJ. Kasi ngayon, DOJ na talaga yung mag-iimbestiga Dito sa investigasyon ng DOJ, lalabas dito ang katotohanan. Ano ba talaga ang naging papel ni Padilla? At kung may makita dito na talagang kasabwat si Padilla, makakakuha ng kopya niyan, malalaman niya ng ICC, posible siyang isyuhan ng warrant of arrest din sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.